Upang Hilonggo. Please subscribe. Ayun, welcome back ulit no sa ating YouTube channel po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. So itong topic natin ngayon mga kababayan ay tungkol ito sa pagbabanta ng ating pangalawang pangulo no kay PBBM at sa ating First Lady at kay House Speaker Martin Romualdez po mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, kung matatandaan natin, no, noon lang nagbanta ho ang ating pangalawang pangulo na huhukayin ang libingan ni Apo Lakay at itatapon sa West Philippine Sea po mga kababayan. Yan dati din po ang kanyang naging pahayag, no? Dahil din siguro sa init din ang ulo niya. Dahil nasusukol na talaga siya kasi mga kababayan tungkol dyan sa confidential fund na hindi niya maipapaliwanag sa Congress o sa taong bayan kung saan dinala ang confidential fund mga kababayan. Isa ngayon po nakita natin yung isang tauhan niya po ay di ba na contempt sa Kongreso. Kinulong ng Kongreso mga kababayan dahil nga umano sa kaniyang mga pahayag doon sa sinabi niya ayon sa Kongreso, bakit kumbaga inuutusan nila ang COA na wag magbigay ng mga resibo. Siyempre nagalit ang ngayon, Congress, kung bakit kasi ganon uutusan ng COA na ganyan. So, ang ginawa, kinontempt ngayon yan si Lopez. Mga kababayan, na kahapon kita natin trending na trending, si Vice President Sara Duterte sumugod pa dun sa Congress. Mga kababayan, so ano gagawin niya dun? Hindi nga siya dumudulog sa mga imbitasyon ng Congress na humarap siya. Sagutin niya ang mga akusasyon sa kanya. Sagutin niya kung saan dinala ang confidential fund. Yun na naman kasi mga kababayan, actually kung wala ka naman talagang kasalanan dyan, kung malinis naman ang pinaggastosan mo, maipapaliwanag mo ng maayos kung saan mo dinala ang pera ng taong bayan. Kasi ang Congress po mga kababayan, gusto ng Congress malaman ng taong bayan kung saan ba napunta yung confidential fund na yan. Meron pa nga 11 days, di ba? 125 million. Kaya yun ang gustong maintindihan ng Congress para siyempre makita ng taong bayan kung saan napunta yun ang ganong kalaking pera, mga kababayan. Ngayon, sumugod sa dyan sa may Congress, mga kababayan, at kung ano-anong pinagsasabi. Nagpahayag pa siya sa social media na sa tingin niya siguro sisindak niya ang Pangulo at ang House Speaker, si First Lady. Lalo lang ho, mga kababayan, lumala ang sitwasyon. Kasi kung ikaw, normal na mamamayang Pilipino, kung ang presidente niya, kanya niyang pagbantaan paano pa kaya tayong mga normal na mga Pilipino na walang posisyon? Diba? Paano pa kaya yung tayo lang na normal na namumuhay rito sa Pilipinas? Kung ang presidente nga, ganyan niya tratuhin, paano pa kaya tayong mga Pilipino? Mga kababayan, yung sinasabi niyong magbait sila, mga kababayan, malabo ho ata yan, no? Malabo ata yan mangyari o malabong paniwalaan yung sinasabi nilang mabait sila. Yung kakain sila ng fishball sa Baclaran. Malabo ho ata yan mga kababayan. Ngayon, wala namang kaalam-alam kasi dyan si First Lady tsaka si PBBM. Bakit ngayon parang si PBBM at si First Lady palagi kapag may mga ganitong mga akusasyon sa kanya, lagi na lang ho si First Lady, si PBBM, si Romualdez, ang kanyang kukomprontahin at pagbabantaan pa. Mga kababayan, wala naman tayong narinig
no? Gusto nga ni PBBM, may unit team pa eh. Magkakaisa pa ang gobyerno. Eh, siya yung lumihis eh. Mga kababayan eh. Siya yung lumihis ng landas eh. 'Di ba? Siya yung umalis sa unit team. Hindi naman si PBBM. Kasi si PBBM, gusto niya talaga magkaisa pa ang mga Pilipino. Tingnan niyo naman, ilang beses na nilang pinagsabihan si PBBM, pinagsabihan nila ng masama, minuramura, ginawan pa ng issue, pulburon. Pero si PBBM po, hindi ho sumagot o naganti dyan sa kanila ng paninira o anumang gawa-gawang mga kwento. 'Di ba? Kasi nga, gusto pa po ni PBBM, maglingkod lang sila sa bayan. Magtulungan na lang ang mga nasa gobyerno. No? Kaya nga sabi ni PBBM, magkakaisa tayo, magtutulungan tayo. Pagpaunlad ng bansa natin. Pero yung BP natin, lumis ng landas. So ito mga kababayan, ano ho ang masasabi nyo at makukomento nyo dito? Tulad na lang mga loyalista dyan. Malamang, galit na naman itong mga loyalista sa bata ng BP kay PBBM, First Lady, at kay House Speaker Martin Romualdez po ngayon mga kababayan. Tingnan nyo to. Yan, nakikita nyo ba yan? Yan, yung pagbabanta ng ating BP. Ha? Kasi basahin ko pa eh. Ayan o. Ito sabi po ng ating BP ha, huwag kang mag-alala sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya kapag pinatay ako, patayin mo si PBBM, patayin mo si BBM, si Lisa, BBM na nga lang eh. BBM na lang talaga, no? Wala talaga respeto na. Oh, wala talaga respeto si BP Sara Duterte mga kababayan. Wala na sa katinuan. BBM na lang ang sabi niya, di ba? Si Lisa, Aranita, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbilin na ako. Pag namatay ako, huwag kang tumigil hanggang hindi mo napatay sila. Ahead, say yes. So, mga kababayan, ano kaya ang masasabi nyo dito? Sa tingin nyo po ba, normal pa ba yan ang pag-iisip ng BP natin? Normal pa ba ang ganyan mga pag-iisip ng BP natin, mga kababayan? Na pagsasalitaan mo ang presidente at ang first lady at si Martin Romualdez, pagbabantaan mo ng ganyan, normal pa ba yan? Eh ano pala gusto ng BP natin, mga kababayan? Eh pabayaan na lang siya sa mga ginawa niya kahit alam na mali siya. Gusto niya kampihan pa sa ng presidente o ng House Speaker, ni First Lady, kahit mali yung ginawa niya. Ay kasi mga kababayan, hindi nangangialam dyan si PBBM. Kasi ginawa nila yan eh. Ginastos nila yan eh. Sila nakinabang dyan eh. Hindi naman alam yan ni First Lady at ni PBBM kung saan nila dinala yung pera. Ang confidential fund na yan. At wala naman sinasabi si PBBM against sa kanila. Talagang gusto lang ng Quadcom na malaman ng taong bayan, no, kung saan dinala ang pera na yon na ginastos sa confidential fund. Yun lang naman ang gusto malaman ng ng Quadcom ng Congress. Dapat sila yung tirahin niya, hindi si PBBM. Nananahimik si PBBM nagtatrabaho Kung ano-ano na lang ang binibitawan na salita ni Vice President Sara Duterte kay PBBM at kay First Lady ngayon. Sabi niya, pagka pinatay daw siya, papatayin daw si BBM at Lisa. Meron daw papatay. Alam niyo mga kababayan sa mga kababayan natin, kung matino siya, mga kababayan, BP siya, kung nire-respeto niya ang presidente natin, hindi niya dapat tratuhin na ganyan ang ating presidente kasi wala naman ho tayong naririnig na paninira o against sa kanya ang ating Pangulo. Kung ang inaalala niya ang confidential fund, labas ho ang Pangulo dyan, siya gumastos niyan
Ano pala gusto niya? Mangialam dyan si PBBM sa ginawa niya? Ginawa niya yan, sagutin niya, kung wala naman kasalanan, patunayan niya, hindi naman damay pa siya ng iba. Mangdadamay ka ng walang kasalanan, wala namang ginagawa sa'yo. Ang gusto lang ng Congress, malaman ng taong bayan kung saan mo dinala yung pera katulad na lang, Mary Grace Piatos, trending na rin yan, na hindi mahanap-hanap, 1 milyon ng pabuya sa makahanap kay Mary Jane Piatos. Diba? Oh, din lang mga kababayan kasi makikita mo, parang yung mga resibo talagang meron pa nga doon 2 resibo, magkaiba ng pangalan, same lang ng pagkasulat ng perma. 'Di ba? Kaya nagdududa ang Congress. Kaya mas lalo pang lumalakas ang loob ng Congress na talagang imbestigahan nito ang confidential fund na yan. Ay kung wala naman kasi mga kababayan, wala sa dapat ikatakot, no? Wala sa dapat ikatakot dito kasi wala naman po talagang dapat ikatakot dyan. Kasi alam nyo po mga kababayan, yan po ay para lang matlaman ng taong bayan, para yung tiwala ng taong bayan sa gobyerno ay hindi nawawala katulad yan. Ang confidential fund. Siyempre ayaw ng mga DDIs yan. Ayaw ng mga didilis dyan. Galit na galit sila sa Quadcom. Kasi yung amo nila nasusukol na kung saan dinadala yung confidential fund. Yun lang yun mga kababayan. So yun po mga kababayan, sinagot na rin ngayon ng PCO ang naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa ating Pangulong PBBM mga kababayan. Kung noon, nung nagpahayag siya, natatapon niya ang tatay ni PBBM, si Apo Lakay sa West Philippine Sea, at pupugutan niya naman ang ulo si PBBM, ay hindi ho nagkomento ang PCO. Pero ngayon mga kababayan, iba na to Talagang pagbabanta na to sa Pangulo natin, Eto, babasahin ko mga kababayan. Itinuturing na seryosong banta ng Malacanang sa kaligtasan ng Chief Executive ang binitawang salita ni VP Sara Duterte. Hindi basta-basta yun mga kababayan. Alam niyo naman, ang pamilya Duterte. Diba? Kaya dapat lang na pahigpitin pa ang security ng ating Pangulo, mga kababayan. At sana ito ay magamit din para makasampahan ng kaso ang Vice Presidente sa kanyang pagbabanta sa ating Pangulo, mga kababayan. Ayon dito sa Presidential Communication Office, anumang banta na may kinalaman sa buhay ng Presidente ay hindi maaaring ipagkibit balikat, lalo't ang salitang binitawan ng ikalawang Pangulo ay ginawa sa publiko. Tama lang mga kababayan, nahigpitan pa ang security ng ating Pangulo kasi hindi basta-basta yan Inihayag kasi ng Vice Presidente na may kinuha siyang assassin para patayin ng Pangulo sakaling magtagumpay ang isang plot laban sa kanya. Ayun mga kababayan, kaugnay nito, sinabi pa ng PCO na kumilos na ang tanggapan ng Executive Secretary ukol dito na i-coordinate na sa Presidential Security Command ang niyay active threat kay Pangulong Marcos. So ayun na mga kababayan, huwag na tayong mag-alala dahil nakarating na rin at talagang pag-iigtingin pa ng Presidential Security Command ang pagbabantay sa ating Pangulo dahil sa banta ng ating pangalawang Pangulo ng bansa natin. Yun nga lang, may pangalawang Pangulo pa ba tayo? Kasi nga mga kababayan, sa mga kababayan natin, parang ang BP natin parang dinadaan na lang sa tapang Kapag nasindak ka, talo ka. Mali niya. Kasi ang sinisindak niya, Ilocano. Mga loyalista, papayag ba kayo? Papayag ba kayo sa gustong gawin ng BP sa ating Pangulo? Actually mga kababayan, hindi naman talaga. Sila lang naman ang madalas magbanta sa ating Pangulo Kumbaga sinisindak ko nilang ating Pangulo. Kasi nga hindi nila nahawakan
Gusto kasi nilang hawakan yan si PBBM. Kaso hindi nila nahawakan, mga kababayan eh. Grabe naman. May ano yan, may history. May history talaga yung mga Marcos na yan, hahawakan mo. Tayo 2016 lang naman. Oh, tapos gaganyanin niyo yung Marcos. So yun po mga kababayan, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.